Kinaumagahan, makikita si Leon na nagre-relax habang nakahiga sa hita ng kanyang asawa. Habang ginagawa niya ito, napapamura siya dahil nitong mga huling araw ay masyado siyang maraming nagamit na true key, kaya nararamdaman niya na ang kanyang mga dating sugat na sanhi ng sandatang iyon ay muling nagbubukas. Habang iniisip niya ito, tinanong siya ni Isabel kung mas bumuti na ba ang kanyang pakiramdam at kung nawala na ang sakit niya. Awkward na tumawa si Leon at sinabing kapag sinabi niya iyon sa ganoong paraan, ay parang mayroon siyang sakit sa pag-iisip. Ngumiti naman si Isabel at sinabing kung wala siyang sira sa kanyang utak, hindi niya maiisipang asawahin ang isang tulad niya na palaging hinahanapan siya ng pera. Ngumiti rin si Leon pabalik at sinabing wala naman siyang dahilan upang hindi pakasalan si Isabel dahil hindi na siya makakahanap ng sobrang beautyng asawa na katulad niya. Kinilig si Isabel sa sinabi ni Leon, kaya pinitik niya ito at sinabing tigilan na ang pambabola at bumangon na. Binanggit pa niya na narinig niya na ang registration booklet ng Six Doors ay nanakaw kagabi, kaya kailangan nilang magparehistro muli. Ngunit habang sinasabi niya ito, naisip niya na gagamitin niya ang pagkakataong ito upang malaman kung talagang nagtatago nga sa Kapitolyo ang dating leader ng mga rebelde. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa lugar ng Six Doors, kung saan makikitang nagpaparehistro ang mga tao. Habang ginagawa nila ito, naisip ni Yonyi ang pagkikita nila ni Leon. Iniisip niya na bihira lamang siyang makatagpo ng isang eksperto na katulad nito. Ngunit bukod sa hindi niya ito nagawang makalaban, hindi pa niya nakuha ang pangalan nito. Habang nanghihinayang sa pagkakataong iyon, nagulat siya nang makita si Leon sa grupo ng mga tao na nakapila para magparehistro. Agad niyang ibinalita kay Shen ang tungkol sa lalaking nakasira ng kanyang treasure blade at sinabing nandito ito. Napangiti si Shen nang marinig ito at sinabing nais niyang makilala si Leon at masubukan kung gaano ito kalakas. Naisip pa niya na wala pa siyang naririnig tungkol sa sinuman na kasing lakas ng taong ito sa Kapitolyo, maliban na lang kung ito ang matagal na nilang hinahanap na fallen saint. Dahil dito, napag-isipan ni Shen na kung nagtatago ang fallen saint sa Kapitolyo, kailangan nitong kumilos na parang isang sibilyan at sumunod sa mga batas. Kaya sa sandaling pumunta ito dito, naglagay siya ng ilang mga gwardya sa paligid, handang arestuhin ito. Kapag nangyari iyon, mapipilitan itong ipakita ang kanyang totoong kakayahan, na maglalantad ng kanyang tunay na pagkatao. Naisip ni Shen na kapag nagawa na nila ito, matutuwa sa kanya ang kanilang empress at bibigyan siya ng malaking gantimpala. Habang iniisip niya ito, napansin niyang malapit nang magparehistro sina Leon. Ngunit laking gulat niya nang makita niya kung sino ang kasama ng lalaking inaabangan nila, ang kanilang empress. Samantala, si Yunyi ay nagtataka kung bakit hindi pa nagbibigay ng signal si Shen upang simulan ang operasyon ng kanilang mga tauhan. Ngunit dahil sa ginagawa niyang ito ay naisip niya na baka hinahayaan siya ni Master Shen na asikasuhin ang sitwasyon upang maipakita na kontrolado niya ito. Ngunit nagsimulang matarante si Shen nang makita na nag-thumbs up sa kanya si Yunyi, na tila may binabalak. Napapatanong siya kung ano ang balak gawin ng idiot na ito sa kabila ng presensya ng kanilang empress. Ngunit bago pa niya mapigilan si Yunyi, nagsimula na itong mag-utos sa mga tauhan at sinabing ipapakita niya kay Leon kung gaano siya kalakas. Ngunit matapos niyang sabihin ito, bigla siyang minura ni Shen at buong lakas na sinipa palayo. Pagkatapos gawin iyon, awkward na tumawa si Shen at humarap sa empress at kay Leon, sinabing inatake na naman ng kanyang. Sakit ang kanyang tauhan kaya kinailangan niyang sipin ito upang gumaling. Habang nagaganap ito, napansin ni Shen na tila may mabuting relasyon ang lalaking pinaghihinalaan nila sa kanilang empress. Dahil dito, tinulungan na niya si Leon sa pagrerehistro ng kanilang pamilya. Naisip niya na kung talagang malapit ang relasyon nito sa empress, hindi na nila kailangang maghinala pa na tinatago nito ang lakas ng kanyang martial arts. Sa kabilang banda, nagtataka si Leon kung bakit biglang itinigil ng mga taong ito ang kanilang binabalak. Dahil sa dami ng tauhang handang mag-ambush sa kanya, naisip niya na ang mga paghahanda nila ay para sa leader ng mga rebelde. Matapos magparehistro, nakahinga ng maluwag si Leon. Dahil noong una,
iniisip niya na baka nalaman na ng mga tao roon ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sa huli, napagtanto niyang nagkamali lamang siya ng pagkaunawa sa sitwasyon. Naisip din niya na mabuti na lamang at hindi ganoon ang nangyari, dahil isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring magdulot ng pagtutulungan laban sa kanya ng mga sundalo. Matapos isipin ito ay tinawag niya ang kanyang asawa bilang Mrs. Lee, at tinanong kung saan sila susunod na pupunta. Sinabi naman ni Isabel na pag-iisipan niya muna. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin ni Leon ang lalaking nagnakaw ng registry book ng 6 doors, na walang pakialam na kumakain sa mismong lugar na pinagnakawan nito. Napatanong tuloy siya sa sarili kung anong ginagawa ng baliw na ito roon, na para bang wala itong ginawang masama. Kasunod nito ay naisip niya na dahil tinulungan na niya ang lalaki noong una, ay hindi naman na magiging masama kung babalaan niya ito upang hindi mahuli. Dahil dito ginamit niya ang kanyang telepathy upang magbigay ng babala. Ngunit sa halip na maunawaan ang intensyon ni Leon, inisip ng lalaki na hinahamon siya nito sa isang one-on-one na laban. Sumagot pa ito na hindi siya natatakot kay Leon. Dahil sa kanyang ginawa, biglang lumusab ang mga tauhan ng 6 doors upang hulihin siya, dahil inakala nilang siya ang leader ng mga rebelde. Habang pinagtutulungan siya ng mga tauhan, nagmamakaawa ang lalaki at sinasabing isa siyang mabuting mamamayan at may naganap lamang na hindi pagkakaunawaan. Sa huli, tuluyan na siyang nahuli at doon napagtanto na ang telepathy na narinig niya ay isang babala para sa kanya tungkol sa mga nag-aabang na tauhan. Samantala, nang makita ni Isabel ang nangyari, napangiti siya dahil nagkaroon ng resulta ang kanilang plano. Umaasa pa siya na sa susunod ay mahuhuli din nila ang tunay na leader ng mga rebelde. Nang mapansin ni Leon ang ngiti ni Isabel, tinanong niya kung ang dahilan ba ng kanyang magandang ngiti ay dahil tinawag niya itong Mrs. Lee. Tinawag naman siya ni Isabel na Mr. Lee, at sinabing ang dapat niyang isipin ay ang lahat ng kanyang pera ay sa kanya na ngayon. Ngumiti si Leon at sinabing wala iyong problema dahil ibibigay niya ang lahat ng kanyang kailangan. Napangiti si Isabel sa sagot ni Leon, ngunit sinabi niya na may isang bagay na hindi pa niya maaaring ibigay sa kanya. Nagtaka si Leon at tinanong kung ano iyon. Sinabi ni Isabel na gusto niyang makuha ang buong buhay niya. Tinanong niya si Leon kung kaya ba niyang ibigay iyon. Lumapit si Leon sa kanya at habang nagkakatitigan sila, sinabing bagamat hindi niya maibibigay ang kanyang nakaraan, nangangako siyang simula ngayon ay ibibigay niya ang bawat segundo ng kanyang buhay sa kanya. Dahil sa sobrang sweet nila, halos buhati na sila ng mga langgam. Kaya nagpa siya ang dalawa na pumunta sa isang dessert shop upang ipagpatuloy ang kanilang lambingan. Samantala, dinala ni Yunyi ang lalaking nahuli nila sa Imperial Prison. Habang naglalakad sila doon, napansin ng lalaki ang itsura ng kulungan at iniisip kung gaano ito katindi. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, nakita niya ang isang kalbo na tila tinuturuan ang isang tao ng mga prinsipyo ng kung fu, sinasabing ang bilis ang nagdidikta ng tagumpay, credit sa Kung Fu Hustle. Napansin niya rin ang ibang mga nilalang na hindi pangkaraniwan, kabilang si SpongeBob, at naisip niya kung bakit may ganitong nilalang sa kulungan. Pagdating sa kanilang destinasyon, nandoon si Mr. Zhang na agad na tinanong si Yunyi kung kaya ba siya nagpunta roon ay dahil namimiss siya nito. Galit na minura ni Yunyi si Zhang at sinabing tigilan na niya ang kanyang mga kalokohan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang lalaking kasama niya ay ang leader ng mga rebelde. Ngunit bago pa makasagot si Zhang, lumapit ang lalaki at tinanong kung miyembro ba siya ng Rebel Mafia. Galit na itinama ni Zhang na hindi iyon Rebel Mafia, kundi Rebel Army. Lalo namang nang asar ang lalaki, sinabing dahil sobrang pangit niya, wala namang maniniwala sa sinasabi niya. Dahil dito, ninas si Zhang at sinabing ang taong nahuli nila ay ang kanilang dating leader. Biglang nagbago ang reaksyon ng lalaki, nawala ang yabang, pinagpawisan ng husto, at naisip kung baliw ba ang lahat ng miyembro ng Rebel Army. Matapos ang pag-amin, tuluyan ng kinulong ang lalaki. Pagkatapos ay umalis si Yunyi upang magulat kay Shen na inamin ni Zhang na ang nahuli nila ay ang leader ng mga rebelde. Walang emosyon namang tinanong ni Shen kung naniniwala si Yunyi sa sinasabi ni Zhang.
Upang hindi mapahiya, sinabi ni Yunyi na hindi siya naniniwala at sinusubukan lamang niya si Shen. Pagkatapos maunawaan na nautos siya, tinanong ni Shen kung palalayain ba ang lalaki. Sinabi ni Shen na hindi na kailangan dahil bagamat hindi siya ang leader ng mga rebelde, hindi rin siya mabuting tao. Dahil ayon sa impormasyon ni Shen, ang lalaking iyon ang nagnakaw sa kanilang opisina kagabi, kaya mananatili ito sa kulungan para pagbayaran ang kanyang kasalanan. Idinagdag ni Shen na halos lahat ng tao sa Kapitolyo ay natapos ng magparehistro, ngunit wala pa rin silang bakas ng leader ng mga rebelde. Napapaisip tuloy siya kung saan nagtatago ang taong ito. Naisip pa niya na marahil ay may isang maimpluwensyang tao na tumutulong sa leader upang magtago. Hindi niya alam na ang taong hinahanap pala nila ay ang asawa mismo ng kanilang empress. Kinabukasan, makikitang nagbabasa si Leon ng pahayagan. Nabasa niya kung paano nahuli ang karamihan sa mga tiwaling opisyal, kabilang ang ilang miyembro ng mga aristokratikong pamilya. Sinabi ni Leon sa sarili na ang mga taong ito ay masama na noon pa man, ngunit walang may lakas ng loob na kalabanan sila. Ngunit ngayon, tila nakahanap na sila ng katapat. Napangiti si Isabel sa mga komento ni Leon at sinabi na ang lahat ng magagandang pagbabago ay dahil sa mabuting pamamahala ng bagong empress. Dahil dito, binanggit ni Leon na napapansin niyang palaging pinupuri ni Isabel ang empress, kaya sa kanyang palagay, gusto niya talaga ito. Sinimulan naman ni Isabel na magkwento, sinasabing naririnig niya mula sa mga tao na napakaganda ng empress. Bukod pa roon, kahanga-hanga rin ang mga kakayahan nito. Nabanggit pa niya na gumawa ang empress ng mga bagong batas na tumutulong sa development ng kanilang imperyo at ibinalik nito ang Imperial Examination System. Sinabi pa niya na maaaring subukan iyon ni Leon dahil nakakasigurado siyang makukuha nito ang unang pwesto. Ngumiti si Leon at pabirong sinabi na masyado siyang gwapo at matalino para sa ganoong posisyon. Idinagdag pa niya na kung sakaling mangyari iyon, baka magustuhan siya ng empress kapag nakita siya, kaya mapipilitan silang mag-asawa na tumakas mula sa Kapitolyo. Hindi naman kumontra si Isabel sa pagyayabang ni Leon. Sa halip, sinuportahan pa niya ito at sinabing tama siya, kapag nakita nga siya ng empress, mai-in-love ito sa kanya. Awkward na tumawa si Leon at nagtatakang naisip kung bakit hindi siya kinokontra ni Isabel. Naisip niya tuloy kung ganoon ba talaga siya kagwapo para ma-inlove sa kanya ang empress. Habang iniisip niya ito, dumating si Lizu at masayang binati ang mag-asawa. Sinabi nito na narinig niya na ang mga bulaklak sa labas ng lungsod ay namulaklak na, at talagang maganda raw ang tanawin doon. Tinanong ni Isabel kung ano ang kinalaman ng mga bulaklak na iyon sa kanila. Sinabi naman ni Lizu na dahil mahal na mahal ni Isabel si Leon, siguradong nanaisin niya na makita ang ganoong kagandang tanawin kasama ang kanyang asawa. Nahihiya namang tinanong ni Isabel si Lizu kung anong klaseng kalokohan ang sinasabi nito. Sinabi naman ni Lizu na hindi iyon kalokohan, dahil araw-araw niyang nakikita kung paanong palihim na tinitingnan ni Isabel si Leon habang ngumingiti na parang idiot. Dagdag pa niya, halatang-halata na mahal ni Isabel si Leon. Hindi agad nakasagot si Isabel, kaya masayang sumagot si Leon at sinabing syempre, pupunta sila roon na magkasama para makita ang tanawin. Nahihiya namang sinabi ni Isabel na dahil si Leon na ang nagpresenta, sasama na rin siya. Lumipat ang eksena sa labas ng Kapitolyo. Gabi na nang makarating sila, kaya naisip ni Leon na hindi na nila makikita ang mga bulaklak dahil sobrang dilim na. Naiinis namang sinabi ni Lizu na dahil sa sobrang pagiging sweet ng dalawa at sa kanilang paglalambingan kung saan-saan, naubos ang kanilang oras kaya inabot sila ng gabi. Mas lalong nagalit si Leon dahil siya ang pinag-iinitan ni Lizu. Gayong Lizu naman ang laging kumakain kung saan-saan kaya natagalan sila sa pagpunta roon. Sinabi naman ni Lizu na kasalanan ni Leon kung bakit lumaki ng ganito ang kanyang tiyan. Aniya, dahil binibilan siya ni Leon ng kahit anong pagkain na magustuhan niya, hindi niya napigilan ang sarili na kainin ang lahat ng makita niya. Pinayuhan siya ni Leon na mag-ingat sa paraan ng pagsasalita, dahil baka magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan.
Pabirong sinabi ni Leon na baka isipin ng ibang tao na nabuntis niya si Lizu. Tinanong pa niya si Lizu kung bakit siya ang sinisisi niya, gayong si Isabel naman ang gumastos para sa mga pagkain ni Lizu. Nakangiti namang ipinaliwanag ni Isabel na ginamit niya ang perang mula sa allowance ni Leon at wala siyang ginastos na kahit isang sentimo mula sa sarili niyang pera. Natulala si Leon sa narinig at hindi makapaniwala na naubos na ang kanyang allowance para sa buwan na iyon. Pagkatapos ng usapan nilang iyon, sinabi ni Isabel na mas mabuting bumalik na sila dahil hindi na rin naman nila makikita ang mga bulaklak sa sobrang dilim. Iminungkahi niyang bumalik na lang kinabukasan. Bagamat hindi ito sinabi ni Isabel, batid ni Leon na nadismaya ang kanyang asawa. Kasunod nito, nag-isip si Leon ng paraan upang pasayahin ang kanyang asawa. Nang makita niya ang mga alitap-tap, nakaisip siya ng ideya. Ginamit niya ang kanyang aura upang lumikha ng mga artificial na alitap-tap na nagbigay liwanag sa buong paligid. Dahil dito, nilayan nila kung gaano kaganda ang tanawin sa lugar na iyon. Nang makita ni Leon ang masayang ekspresyon ni Isabel, sinabi niya, mukhang kahit ang langit ay ayaw kang makitang malungkot, kaya nangyari ang lahat ng ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Isabel kung ano ang masasabi niya sa tanawin. Sinabi naman ni Isabel na bibigyan niya ito ng score na 1. Awkward na tumawa si Leon at tinanong kung bakit ganoon kababa ang score, lalo't akala niya ay nasiyahan si Isabel sa kanyang nakita. Dahil sa sinabi ni Leon, binago ni Isabel ang kanyang score at sinabing kung isasama niya si Leon sa tanawing iyon, bibigyan na niya ito ng score na 10. Tinanong naman siya ni Leon kung iyon ba ay 10 out of 100. Ngumiti si Isabel at sinabing iyon ay 10 out of 5. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang bundok na puno ng nyebe. Dito, makikitang sumusugod ang ilang mga sundalo laban sa tinatawag nilang mga rebelde. Habang ginagawa nila ito, nanatili lamang sa kanilang kinatatayuan ang mga rebelde. Sa isang mabilis na pag-atake ng isang malaking lalaki gamit ang mahabang palakol, agad niyang napaslang ang mga sumusugod na sundalo. Matapos ang laban, nagsimula ng maglakad palayo ang dalawa. Sinabi ng malaking lalaki sa kanyang kasama, ganito ba kahihina ang mga kalaban ninyo noon? Idinagdag pa niya na kung ganito lang ang kanilang nakalaban, tila hindi naman talaga ganoon kalakas ang itinuturing nilang fallen saint. Nang marinig ito, sinabi ng kanyang kasamang babae, ang pagkukumpara ng ating lakas sa aming dating leader ay tulad ng paghahambing ng liwanag ng isang alitap-tap sa liwanag na nagmumula sa isang bituin. Ang kanyang karunungan, abilidad, at karakter ay pinakamataas sa lahat ng tao. Binaliwala naman ng malaking lalaki ang lahat ng sinabi nito. Aniya, sumusunod lamang ako sa mas malakas sa akin, at dahil natalo mo ako, kaya ako sumusunod sa iyo ngayon. Ngunit kung sakaling magkita kami ng dating leader na iyon at hindi niya ako matalo, tatapusin ko siya. Ipinaalala din niya na ang leader na ito ay inabando na sila. Tumugon ang babae, sa sandaling iniligtas ako ni Leon mula sa isang nag-aapoy na labanan, natutunan ko mula sa kanya ang integridad at dangal. Para sa akin, si Leon ay isang Diyos ng mundong ito, at tanging siya lamang ang may karapatang mamuno sa ating lahat. Dagdag pa niya, dahil nagkaroon na ako ng impormasyon kung nasaan ang aming dating leader, ito na ang pagkakataon ko upang muling makita ang aming Diyos. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.